Simon Santoco, Councilor Volta de los Santos, Congressman Roman Romulo, sa ating Mayor Vigo Soto, at siyempre sa ating Vice Mayor Dudut Jaworski. In behalf of ng Barangay Uranbo, kami po nagpapasalamat sa pagbisita. At unang-una sa St. Francis, sa ating off-lang kahisan. At siyempre, yung itong kalsadang ito, sa matagal na pong lubak at matagal na pong rough road, no? At kami nagpapasalamat at napasigentuhan na po. Maraming salamat po, Mayor and City Council, at sa ating Congressman at Vice Mayor. Maraming salamat po at magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po, Kap. Ngayong umaga po ay pakinggan naman po natin ang mensahe ng ating Congressman Roman Romulo. Yan, malakas ka. Magandang umaga po sa ating lahat. Kay Cap Richie, magandang umaga po. Nakita ko rin si Cap Frankie kanina. Kung nandiyan pa, magandang umaga rin sa lahat ng ating mga kagawad, sa ating mga kasama po dito sa Barangay Urambo, kay Father Melvin, nakasama rin po natin. Siyempre kay Mayor Vico, Vice Dodot, kay Consihal Volta, Consihal Simon, sa ating Kato. At sa lahat po ng kasama natin, kasama rin po yung ating City Engineering. Kasi galing rin po sa Oakland, tapos yung paggagawa ng kalsada po ito. Again po, maraming salamat at Happy New Year po sa ating lahat. Sana po itong bagong taon na ito ay magbigay po ng blessings, patuloy na blessings po sa ating lahat. Siguro po hindi ko nahahabaan yung aking sasabihin, magkakaroon naman tayo ng mga pagkakataon, pero kahit paano po, no, gusto ko lang na briefly po, makongratulate lalong-lalo na po yung pamamalakad po ni Mayor Vico ng City Hall. Sa totoo, nabigyan kasi po ako nito etong briefer tungkol sa ating i-inaugurate ngayong umaga. Nung tinitingnan ko po yung briefer, tinignan ko po yung amount, yung gagastusin po ng city ng taong bayan. Mahaba rin po itong kalsadang ito, pero kung titingnan po ninyo, 1.5 billion pesos. Sa totoo po, kahit tingnan po niyo yung mga ibang proyekto kahit dati, siguro, ito na po yung pinakamababa, pero maayos po yung gawa. Kaya may kita po natin kung tama talaga yung pamamalakad, ay maayos po talaga yung gamit ng pondo ng taong bayan. Kaya naman siguro Mayor Vico, Vice Dodot, kaya siguro hindi naman magtataka talaga yung tao. Una-una, yung ating scholars. Ang nadatnan po namin ng 2019 na scholars, more or less 11,000 scholars sa Pasig. Ngayon po, dahil siguro dito sa ginagawang good governance, aabot na po tayo ng 25,000 scholars na po ang Pasig City. Dahil lumabas na po ng doble. Pangalawa po, babanggitin ko na, dahil baka mamaya hindi mabanggit sa dami ng ibang mababanggit. Sa PNP po, nung dumating kami ng 2019, kahit pa paano may tuition fee pa dyan. Ang una po, wala nang 2019, ang unang nawala dyan yung tuition fee. Libre na po yung pag-aaral dyan. Pero, noong panahon ng pandemic, nakita rin nila Mayor Vico, nila Vice Dodot, na ang malaking gastos po dyan, hindi naman po yung tuition fee. Pero katulad sa nursing po, yung mga cost po para dun sa mga pag-aaral po nila outside the school, para makapagtapos, requirement po yun ng DOH. Lahat po yun. Mas mahal pa sa tuition fee yun, sa lahat-lahat. Sagot na rin po ng city yun. Kaya again po, nakikita natin nagagamit ng tama. Pangalawa po, yung connectivity allowance. Dati po sa PNP lang yun eh. Ngayon po, pati lahat ng DepEd schools natin, nabibigyan yung estudyante, lahat ng estudyante, ng connectivity allowance. Kaya nakikita po natin, nagagamit na ng tama talaga po yung ating pondo. At siguro po, lagi kasi nakakalimutan mabanggit, yung ating, yung ating mga hospital. Sa totoo po, yung ating mga hospital, basta meron kang PhilHealth card, yung butal po, sinasagot na po ng city yun. Kaya sa totoo, kung Pasigenyo ka, tapos may PhilHealth card ka, dapat po, no balance billing na yung PCCH
pati yung ating child's home. Yung RMC po, sa totoo, may malasakit center na dyan, pero kailangan natin tingnan. Papunta dito, may nagkwento nga sa akin na sa katarata niya, yung lenses, nagbayad pa siya. Eh, ayaw naman po natin. Then sayang naman po, may pondo naman tayo. Magamit na po talaga ng Pasigenyo. Kasi sayang, kayo rin ang babayad ng mga buwis na yon. Hindi ko na po mapanggitin yung sa kolehiyo. Abangan na po natin yung announcement ko yung mamaya. Yung mga bago naman sa kolehiyo natin na ang dami na rin po talaga na pagkakataon na binibigay po. I guess po dahil sa good governance po talaga yan. Kaya nangyayari po yan. At siguro po, no, mabanggit ko na lang po, lalong-lalo na po yung mga, hindi ko nakita si Pao dito ngayon, Pao Santiago. Pero siguro po, mag-discuss rin ang iba dito, yung ating, yung proposal po ni Mayor Vico, na expand pa natin yung local pension. May local pension po tayo ngayon dito, di ba? Gumagana na po yun. Ilan na ba yung local pension beneficiaries? 20,000. Pero, inumpisahan po yun na dapat wala kang SS, dapat wala kang pension sa iba. Pero dahil sa magandang, sa good governance po, may expand na po yun, may proposal na po to expand that. Pero again po, rightfully dapat na magbalita nun yung ating Mayor City Council si Vice. Again po, no, marami pa po akong gusto ikwentong lahat, pero masyadong mahaba na ako nagsasalita. Again po, no, sana ay makita po natin, lalo na sa passing information, sa PIO natin, yung iba-ibang mga benepisyo po. Dahil sayang po talaga, sayang na ma-avail po talaga ng bawat Pasigenyo. Lalong-lalo na hindi, yung solo parents, meron din po. Ang PWD po, meron din po eh. Meron na rin po silang lahat. Sayang po itong mga benepisyo na ito. At siguro mamaya babanggitin, magkano na po yung budget natin for this year. Again po, maganda pong marinig po ninyo yun. Again po, congratulations sa lahat po ng nagawa dito. Lalong-lalo na sa taong bayan po. Sa totoo, maraming salamat sa tulong, suporta po ninyo. Sana po tuloy-tuloy po yung ating pagtutulungan, pagsuporta para sa ikonlag ng Batang Pasigenyo at syempre ng lungsod ng Pasig. Mabuhay po ang Barangay Rongrombo, mabuhay po ang lungsod ng Pasig. Maraming salamat po, Congressman Roman Romulo. Ngayon naman po ay pakinggan po natin ang mensahe ng ating Vice Mayor Dodon Giorgi. Magandang umaga po sa ating lahat. Siyempre, kay Mayor Dito, kay Congressman Roman Romulo, siyempre kay Caprici Pua, at sa ating mga konsiyan na nandito, kay Councilor Gonta, Councilor Simon, sa ating mga kagawad, manisipag, at kasama po namin kaninang umaga. No, sa ating mga yung mga mamamayan ng Barangay, ng mapagpalang umaga, of course, kay Father Melvin na palagi namin kasama sa mga inauguration. Eh, totoo, napaganda ng umaga ngayon dahil bigyan kami ng pagkakataon ng makasama kayo, no? At mabigyan ng blessing itong ating programa o project ng concreting itong daan natin. At dati, sabi nga ni Kap, bako-bako at halos matapaan ng mga tumatawid dito. Pero ngayon, maganda na. At pakiusap ko lang po, sana yung habang ginagawa po ng ating lungsod, ng ating lokal na pamahalaan, ang pag-improve ng ating kapaligiran, ng ating komunidad, makisama po tayo sa pag-maintain ng kalinisan. Dahil kung hindi po natin mamahalin ng ating sariling lugar, sino po mag-aalaga nito? At palagi ko po sinasabi, no, meron po kaming talakayan sa tao, no, hindi po natin pwede iasa lahat sa barangay. Kasi katulad po kaninang umaga, ang number one complaint na naman ng mga residente doon ay ang dumi ng aso. Diba? Pero pag tinatanong ko, sino po may-ari ng aso, ang kapitbahay nyo rin, ang may-ari, tayo rin ang may-ari. Pero kung hindi po tayo magkakaroon ng mga sakit sa kapwa, no? At iasa lang natin sa barangay, Kap, ilan ang ilan ang empleyado mo sa barangay? Kulang-kulang 200. Ilang libo ang residente nyo dito? Nasa 5,000 mahigit ang residente po dito. Wala pa silang 200. Pati ba naman dumi ng aso, iaasa nyo pa sa barangay? Diba? Ako palagi ko sinasabi, marami po ang aso sa bahay. Ilalabas din namin yung aso. Pero meron po kaming disiplina, yung kapitbahay namin. Pagka nilabas namin yung aso, pinupulot namin yung dumi. Kung kaya po namin gawin, kaya po rin natin lahat. Diba? At ulit, no, ay
meron po tayong pinasang ordinansa dyan. Kaya okay, warning po sa ating mga matitikas ang ulong kapitbahay. Pag kayo nahuli, meron na pong panigit ang ating mga barangay ngayon. Nag-training ngayon ang mga tanod ninyo. Ang unang multa, 2,000 piso. Pangalawang multa, 3,000. Pangatlong multa, 5,000. At nakukulong, hindi po yung aso, yung may-ari ng aso. 6 na buwan na kulong. Kaya po kung kayo talagang matitigas ang ulo, kailangan po tayo magkaroon ng konting disiplina. Explain ko rin ito siya ni Congressman Roman kanina. Diba sabi nga niya, lumalaki po yung pondo ng ating bayan. Alam niyo, nung ako po yung Congressman noong 2004, ang budget ng Pasig noon, kung di po ako nagkakamali, nasa 2.8 billion pesos. So, may pera na po ang pondo ng Pasig, pero tumakbo po ang panahon. Nung umupo po si Mayor Vico ng 2019, nasa 10 billion ang budget ng ating 2019. Fast forward po, 2025 na po ngayon. Alam niyo kung magkano binasal ang inyong City Council sa budget natin itong taon na ito. In 6 years time, from 10 billion, ngayon po 22.4 billion pesos na ang income na natin dito. Ngayon, lumalaki po ang pondo. Bakit? Nagkakaroon po ng tiwala ang taong bayan dun sa magandang pamamalakad at good governance na sinasabi nga dito sa under the administration of Mayor Vico. So hindi po nag-aatubili magbayad ng buwis ang ating mga mamamayan. At ang maganda, hindi po nagtaas na kahit 5 ng buwis si Mayor Vico. Wala po tinaas, bagkos nagbawas pa. Meron nga ordinansa si Councilor Volta. Alam niyo ba, lahat ng tricycle driver natin ngayon, for the next 2 years, 0 ang babayaran nilang franchise fee. Libre na po. Katulad po na sinabi ni Congressman Roman, ito po mga biyaya na dumadagdag, dire-diretso po natin sa taong bayan. Bakit po mayroong ganyan? Dahil sa isang malinis na pamamalakad. Yung pundasyon po ng ating administrasyon under Mayor Vico is good governance, corruption, anti-corruption. Diba? At saka yung makakita, ulitin ko, sa buong mundo, sa buong Pilipinas, iisa lang ang pati White House binigyan ng award. Mayor Vico Soto, corruption champion, anti-corruption champion. Diba? Kaya mapalad po tayo dito sa lungsod ng Pasig. Yung scholars na banggit po ni Kong Roman, nasa 25,000. Bukod pa dyan, yung ating mga bagong scholars po ngayon under the Pag-asa Scholarship Program. Ano ba yung Pag-asa Scholarship? Kasi po nakita po natin through the years, no? Meron po tayong dati, nauso po yung ayuda. Ito, kailangan ko pong banggitin ito dahil napag-uusapan din po sa national. Yung programa po ng ayuda, wala naman nung masama sa ayuda. Diba? Pero ang problema lang po sa ayuda, pag nakatanggap kayo ng ayuda ngayon, bukas pakalawa, wala na. Hindi po pang matagalan solusyon ang ayuda. Kaya po meron tayong mga programa na panghabang buhay. Ano po yun? Ito po yung tinatawag yung investment natin sa kabataan Pasigueño. Katulad po ng pag-aaral ng inyong mga anak, pagdagdag ng mga scholar, at lalong-lalo na yung scholarship natin para sa college education. Yes, meron po tayo na libre po yung PLP. At dahil po sa batas ni Congressman Roman Romulo, nagkaroon po, hindi lang po libre dito sa Pasig, pero sa buong Pilipinas, si Congressman Romulo po ang nag-akda ng batas na mapalibre na ang lahat ng state colleges and universities sa buong Pilipinas. Yun naman po totoo, ayaw na po pangitin ni Congressman Roman, napaka-humble po ni Congressman, pero totoo po yun, siya po ang nag-akda nun. And ngayon, we take it one step further. Bakit? Kasi po nakita po natin dito sa ating lungsod, for example, ang population po ng papantasan lungsod natin ay nasa 4,000 mahigit buong populasyon. Ang natatanggap po ng freshmen, ng mga new applicants bawat taon, ay nasa 1,300 lamang. Kasi hindi po natin kayang masyadong dagdagan dahil malaki po masyadong expense natin kung magpapatayo tayo ng bagong university o bagong mga building. So naisip po namin magdagdag tayo ng pondo na mapaaral natin ang mga anak natin, no? Hindi na sa private, sa public school, pero sa private school. So ngayon yung Pag-asa Scholarship Program, nagbibigay po ng pagkakataon, hindi sa pinakamatatalino, pero dun sa mga pinakamahihirap. Dahil yun po ang target natin na maiangat ang buhay. So yung mga anak nyo ngayon, basta kayo kwalipikado, 2 years na po kayo nakatira sa Pasig, at 30,000 below ang income ng inyong pamilya.
pasok po kayo sa scholarship program. Siyempre, dapat pumasa naman yung inyong mga anak. So, pwede sila mag-aral sa Pasig Catholic College at Arellano University dito sa Canyugan ng libre. Meron po ngayon nag-a-apply. May bagong university po na nag-a-apply sa ating Pag-asa Scholarship Program, which is yung National University sa East Ortigas. So isipin po ninyo kung ano yung magiging kinabukasan ng inyong mga anak at pamilya ninyo pag nagkaroon sila ng pagkakataon makapagtapos ng kolehiyo sa pribadong universidad. Ito na po ang pagkakataon. At taon-taon ang nakalaan po dyan ay 120 million per grade. Isipin nyo, next year, magiging doble. Magiging 240, magiging 360, magiging 480 million. Can you imagine po, pagka full force na po, ang mga almost 8 to 10,000 ang scholars po natin sa private scholarship, ang city will be spending close to ₱500 million makapag-aral lang ang inyong mga anak. Ito na siguro ang pinakamalaking private college scholarship program sa buong Pilipinas. Only in the city of Pasig. So muli po under the leadership of Mayor Pico Soto at ang aming councilor, ang aming konseho, under the leadership of Congressman Roman Romulo, kami po ay nakikiisa sa taong bayan ng Pasig sa pangarap natin na iangat ang buhay ng bawat isa at especially doon sa ating mga kabataang Pasigenyo. Muli, congratulations sa buong Barangay Uranbo. Mabuhay po tayong lahat. God bless us all. Maraming salamat po, Vice Mayor Dodot Jaworski. Ngayon naman po, pakinggan na po natin ang mensahe ng ating punong lungsod, Mayor Vico Soto. Magandang umaga sa inyong lahat. Kamusta po ang Barangay Uranbo? Yung mga nasa may likuran na, naririnig niyo po ba ako? Taas naman ng kamay kung naririnig po ninyo ako sa likod. Ayun, naririnig naman pala. Kala ko baka medyo mahina yung sounds. Pero okay naman po. Una sa lahat, maraming salamat sa lahat ng inyong mga residente, sa inyong mga barangay officials, mga kagawad po natin, sa pangunan ni Cap Richie Bua, sa mainit na pagtanggap sa amin sa inyong barangay. Maraming salamat po, pati sa pagsama sa amin kanina sa Oplan Kaayusan natin. Siyempre, binabati ko po ang ating Congressman, Roman Romulo, ang ating Vice Mayor, Dodo Jaworski. Kasama rin natin ang ilan sa ating mga konsehal ng Distrito 1, si Councilor Simon Tantoco at si Councilor Volta de Los Santos. Yung mga ibang konsehal natin, pinapabot po ang kanilang pagbati din sa inyo. At okay pa po ba kayo dyan sa likod? Okay. Tanong ko lang po, kasi nabanggit kanina yung sa senior citizens natin. Meron po ba dito mga senior citizens? Kagawad senior na po ba? In fairness, hindi naman po halata sa senior na 65 pataas. Meron po ba? Hindi naman. Ay, 65 na po kayo? 73. 73 na po ba kayo? Wala rin po sa itsura tayo. Hindi naman po ako, hindi naman sa pulero ako. Pero ayan, alam po, umaga po sa mga nanay at tatay natin. Si tatay, 73 na daw. Pero siguro mukhang 60 lang, Pareho sa aking tatay. Kasi tatay ko po 1954, hindi po nalalayo sa edad ninyo. 51 ako. 1951 kayo, sa 54. Halos magka-batch lang po. Kaya siguro yung mga batang 1950s, may sekreto po siguro, Ba't hindi tumatanda ang itsura? Kita niyo naman ang tatay ko. 70 years old na, pero tingnan niyo yung itsura. Mas mukha pang bata kaysa sa akin. Oo. Kaya ako po natatanong, dahil nabanggit po kanina ni Congressman Roman, yung nakasalang po ngayon sa ating konseho, kina Councilor Pau, siya po yung sa Committee on Senior Citizen Affairs po natin, na expansion ng ating local senior pension. Sino po ba dito ay kasama na po sa ating local senior pension? May ilan na rin pala. Okay, mabuti po kung gano'n. Konting tulong po ng inyong lokal na pamahalaan. Kasi alam po namin na hindi naman lahat nakakasama dun sa DSWD pension. Malaking tulong din po yung DSWD pension. Kaso talagang maraming hindi qualified. Kaya minabuti po natin, noong 2022, gumawa po tayo ng sarili nating local senior pension na 65 pataas,
wala nang income, sabihin, retired na, o wala talagang trabaho, walang SSS, walang GSIS, gumawa tayo ng sarili nating programa. Naiilan lang tayo na may ganito sa buong Pilipinas, na LGU. Yung sinimulan po natin noong 2022. At ngayon po, 2024, meron na tayong mahigit 20,000 beneficiaries ng ating local senior pension po natin. Kasama po yung mga ibang nanay po na nagtaas ng patay kanina. Pero ngayon po, 2025, January 2020, sa utak ko 2024 pa lang, bilis ng panahon, ngayon 2025 na, ang iniisip na po natin kung paano palalawakin pa yung programa dahil sa araw-araw ko pong pag-iikot. Araw-araw po kami ni Nakong, ni Vice, talagang araw-araw po kami nag-iikot sa 30 barangays natin sa lungsod ng Pasig. Napakalaki ng ating lungsod. Sa pag-iikot po namin, marami kaming nakakasalubong at lagi pong sinasabi sa amin, Mayor, hindi kami kasama kasi may pension ako na maliit sa SS. Hindi pa ako makasama sa local senior pension. Ngayon naman po, ang sinasagot ko, syempre, bago yung programa, unahin natin yung mga walang-wala po talaga. Pero, habang nakikita natin na lumalaki yung pondo natin, gaya na nabanggit ni Vice Mayor kanina, habang umaayos yung programa, ay pwede na po natin siyang i-expand. Kaya ngayong taon, nakasalang na po ito sa City Council natin, yung ordinansa po. Ngayong taon, isasama na rin natin sa local senior pension, kwalipikado na rin po yung mga senior na 65 years old pataas, kahit may maliit silang SS na pension. Wow! Ibig sabihin, isa-set po natin yung ceiling sa 4,000 pesos na SS. 4,000 pababa na SS, okay lang po. Kasama na rin po sila sa local senior pension natin. Yung mga pumapalakpak, kayo po yung may SS. Antayin nyo na lang, o sa iba sa mga kamag-anak nyo po, antabayanan nyo na lang po yung mga announcement natin. Malapit na naman ipasa to ng atin. Nakahanap na tayo ng pondo, nakasalang na yung ordinansa. Siguro ilang linggo na lang makakapag-announce na po kami ng proseso mag-a-apply. Yung sa scholarship, nabanggit na rin po ni Kong Roman, yung pag-expand natin ng scholarship nitong nakaraang mga taon. Yung pag-asa scholarship program natin na hindi lang po basta allowance, kundi libre. Yung tuition natin para sa mga hindi makapasok sa PLP. Imbis na magpatayo kasi ng bagong school, naisip ni Vice Mayor, ideya po ito ni Vice Mayor Dodot, kasi sabi nga kanina, yung Unifast Law ni Kong Roman, napakalaking tulong po niyan sa mga state universities and colleges natin. Kasi yung PLP, syempre may limitasyon po yung kayang niyang i-accommodate na freshman kada taon. Sabi namin ni Vice, naisip ni Vice, pwede tayo magpatayo ng bagong school. Pero, tayo magpapatayo ng bagong school, samantalang may mga private school na magaganda rin naman na pwede natin itap, pwede natin i-partner, makakatipid yung pamahalaan kasi hindi na tayo gagawa ng bagong building, pabayaran na lang natin yung tuition, nakapag-aral pa sila sa private na maganda, mataas ang kalidad. Kaya ito po yung Pasig Catholic College, Arellano Pasig, at hopefully, by next school year, kasama na rin po isa sa rising university sa Pilipinas, yung National University o NU sa East Ortigas, Pasig. Bakit po namin nababanggit itong pag-expand ng mga programa natin? Sa totoo, hindi lang po ito yung mga ina-expand natin na programa. Meron na rin po tayong na-file na rin po sa City Council po natin, ni na Councilor Volta, ni na Councilor Simon, yung para sa persons with disabilities po natin, na parang local senior pension, pero para sa mga bedridden. Ibig sabihin, kung hindi talaga kayang magtrabaho na, hindi talaga kumbaga, nasa bahay na lang, bedridden nga po, bibigyan na rin natin ng konting tulong quarterly, parehong rate po dun sa local senior pension natin. Siguro first quarter, naayos na rin po, halos kasabay po ito na expansion ng local senior pension. Dito po makikita natin na habang lumalaki yung pondo natin, sinisiguro natin na makikinabang ang ordinaryong mamamayan. Alam nyo, ito pong paglaki ng pondo, pag-expand ng mga programa natin. Sa ibang sektor pa po, pero di ko na isa-isahin kasi kung isa-isahin po natin, baka
Hanggang tanghali po tayo dito, hindi ko po kami nakapaghanda ng tanghalian. Kaya hindi ko na po isa-isahin lahat ng mga ini-expand o pinalalawak po natin ng mga programa. Pero ang punto lang po natin ay, hindi nga po, lumalaki yung pondo natin, sinisiguro natin ang pakikinabangan ito ng taong bayan. At hindi naman po ito aksidente lang o nagising na lang tayo bigla isang araw na, uy, malaki na yung pondo natin. Hindi po. Paano po natin nagawa na sa loob ng 5 taon lamang na doble natin ang budget ng lungsod. Mahigit doble ang ating, paano natin nagawa na yung mga presyo ng mga pinapagawa natin. Ito po, napanggit ni Kong kanina. 200 meters din po ito. Ano ba yung eksaktong sukat po? 249 meters yung kinumpleto po natin dito. Yung pavement po natin na bago. May bahagi din po na pinaayos yung drainage. Pero total project cost natin, magugulat po kayo kung may kakilala kayong engineer, pwede niyo pong tanungin sa kanila. Kung may kakilala kayong marunong sa construction, tanungin niyo po sila. Paano napagawa ito ng LGU? May contractor's tax pa yan, may VAT pa yan. Pero napagawa po natin sa 1.5 million pesos lamang. Pag kinumplit po ninyo per meter or per square meter, ayoko naman po ikumpara sa ibang LGU. Pero dito na lang sa Pasig, para hindi na natin ikumpara sa ibang LGU. Tingnan nyo po kung magkano yung mga pinapagawa noon at ngayon makikita nyo talagang bumaba yung mga contract price natin. Yung mga per square meter natin na presyo talagang bumaba po. Paano natin ginawa yan? Siguro yung iba sa inyo, marami po sa inyo, narinig nyo naman po na kinakwento ko yun. Hindi po biro yung ginawa natin simula 2019. Pinangga po talaga natin sa City Hall, sindikato. Totoo po yan. Isipin po ninyo kung yung mga SOP o yung mga kickback nun, yung mga standard na sinasabi nila, nakakagulat po. Pero sa totoo, hindi alam ng maraming mamamayan. Sa gobyerno, yung sinasabing SOP, 20% yan, 30%, minsan higit pa sa contract price na bubulsa lang po. Yan po yung pinakasan natin sa lungsod ng Pasig. Sabi nila sa akin doon, nag-uumpisa po ako bilang mayor, imposible yan. Hindi mo matitigil yan, Digo. Hindi mo mapipigilan yung mga sindikato na yan. Pero sa tulong at suporta ninyo, sa tulong ni na Congressman Roman at lahat ng mga kasama natin, nagawa po natin sa lungsod ng Pasig. Pinakita natin na posible na magkaroon sa Pilipinas ng pamahalaan na tapat, na maayos, na walang kickbackan, na nagagamit ng buo ang puwersa ng kaban ng bayan. Nagawa po natin. Kaya ano po nangyari? Tumaas yung budget natin, bumaba yung mga expenses natin, bumaba yung presyo ng mga kontrata natin. Ano po nangyari? Una, nagkaroon tayo ng konting sobra. Nagkaroon tayo ng mga savings na sa susunod na mga taon, isiguraduhin natin na magamit na po natin ito. Hindi man po pwede, bilyon po yung natipid natin na dating napupunta sa korupsyon. Sa totoo, mahirap din po ito gastusin ng maayos. Kaya hindi natin pinipilit. Lalo na noong 2019 hanggang 2022, bukod sa pandemya, na bawal ang maraming bagay, ay medyo naghigpit din po talaga tayo. Ito po, lagi ko naman din pong kinakwento. Naghigpit talaga tayo ng husto. Wala mo ng malalaking proyekto hanggat hindi tayo sigurado, hindi tayo confident. Kadalasan, pag may bagong mayor, gusto, malaking infrastructure project, para may mapakita ka agad, mapogi ka agad. Pero tayo, hindi natin inisip yun. Hindi ko inisip kung ano yung makikita mong accomplishment. Isip po natin, dapat yung totoong pagbabago, itaguyod natin ang mga prinsipyo ng mabuting paggogobyerno, itaguyod natin ang pagiging transparent ng ating pamahalaan, walang tinatago, ipakita natin lahat, tuluyan natin gibain ang mga aparato ng sindikato sa City Hall, at ngayon po, eto na, nagbubunga na yung mga pinaghirapan natin ay taguyod ng mga pagbabago. Nandito na po tayo, ika nga sa exciting part ng ating kasaysayan. Kaya na po natin gumawa ng mga infrastructure project na medyo mas malalaki. Pero sa totoo, hindi naman pa rin yun ang focus natin. Ang focus natin, yung mga social services, ang focus natin kung ano yung magiging mas maganda, at higit sa lahat, kung ano yung mga maitutulong natin sa lungsod natin, kung ano yung mga ibig sabihin yung pangmatagalan yung lagi po natin iniisip. Sa kahit anong proyekto natin, malusog na batang Pasigueño man yan sa school, yung mga libre check-up natin sa mga paaralan, yung mga pinapagawa po kung saan-saan, sa lahat ng barangay natin, ang lagi natin iniisip, ano ba yung magiging maganda para sa ating lungsod. Hindi lang para ngayon, hindi lang para sa linggong ito, kundi yung pangmatagalan.
iniisip po natin. Kaya ang nagiging prioridad natin, edukasyon. Kaya tulungan natin ang mga kabataan natin. Kaya po, ganito po ang forma ng inyong pamahalaan. At sa totoo po, yung mga nagagawa po namin, siyempre, hindi ko po ito kaya na mag-isa lang. Hindi ko po ito magagawa. Kahit anong, ang isang tao, kahit sabihin niya, magaling o matalino, pag isang tao lang po, walang mangyayari. Kailangan po, nagtutulungan po tayo. Ang inyong mga nakakatuwa po, alam nyo, mula nung nagkaroon tayo ng mga kasama rin sa ating City Council na hindi lang basta magaling o hindi lang basta masipag, kundi aligned dun sa vision natin para sa isang tapat at malinis na pamahalaan kung saan nagagamit talaga ang lahat ng resources natin para sa ating mga kababayan. Talagang gumaan din po ang trabaho ko. Ngayon po, makikita nyo po yung budget ng City Council, talagang nagagamit ng maayos. Hindi na sila nag-iisip ng kung anong ghost project, basta kung ano yung budget, ginagamit ng maayos para sa tao. At dahil aligned sa vision natin, ako po bilang mayor, hindi na rin po ako nahihirapan. Mas nadadalian po ako, mas nagiging mabilis po ang pagtugon natin sa iba't ibang hamon, sa iba't ibang mga pangailangan. Kaya mula 22, talagang ang laki ng pasasalamat ko din sa inyo na binigyan niyo ako ng mga maayos na kasama. Yan po si Vice Mayor Dodot, ang ating City Council. Talagang napaka-active. Bukod sa align dun sa vision natin, masasabi po natin na napaka-aktibo po ng ating City Council. Dati, papasalang agad, hindi natitingnan, hindi na pag-aaral. Ngayon po, talagang nagbibigay din sila ng mga input, pinag-aaralan po yung mga measures natin, at nagiging mas maayos yung mga expansion natin ng local senior pension, mga scholarship, yung sa persons with disabilities natin, yung sa mga school natin, ang laking tulong po talaga ng ginagawa nila. Kaya sana patuloy ninyong suportahan ang inyong lokal na pamahalaan. Ito po, hindi naman po para sa amin lamang, kundi para sa ating lahat po. Alam nyo, sa susunod ng mga panahon, sa totoo, lalo pang lalaki ang budget ng Pasig, lalo pang ma-expand ang mga programa natin. Pero talagang kailangan, may isa lang po akong pakiusap sa inyo. Alam nyo, medyo nakabahan ako kasi pakiramdam ko, mawawala na naman po yung boses ko. Yan po talaga yung sakit ko nawawala po yung boses ko pagka, lalo na pag ganitong Opo, namamalat po ako, napapansin po ninyo at parang ilang linggo na rin akong inuubo. Father, pagkasan niyo po ako mawala na po yung ubo namin, pati si Tong nadali nung Pasko. Anyway po, natapos na rin po ako sa aking mensahe dahil sa totoo, kung papagpitin ko po lahat ng gusto mong ikwento sa inyo, yun nga po talagang abutin tayo ng alas 3 ng hapon dito. Pero isa na lang po, may isang pakiusap lang po ako sa inyo. Alam niyo, nakita niyo naman po lahat ng ginagawa ng inyong lokal na pamahalaan, yung mga accomplishment, achievement, yung progreso natin, yung mga pagbagong taguyod natin, halimbawa yung pamaskong handog, yung mga servisyo natin, hindi na natin pantay-pantay ang tingin natin sa bawat mamamayan. Hindi na kagaya ng dati na pagka nakita ka kasama ang kalaban, tatanggalan ka ng bayo. Hindi na yun ganun. Patas po tayo, pantay-pantay. Pinapatunayan natin sa lahat ng tao, sa mga Pasigenyo at sa lahat ng Pilipino na posible yung gantong klaseng pamamalakad. Posible yung gantong klaseng paggugobyerno. Posible na tanggalin yung politika mula sa paggugobyerno, mula sa gawain ng ating pamahalaan. At so, syempre, natural lang din naman po na may mga iba na gusto tayong i-atras. Gustong bumalik dun sa mga lumang kalakaran kasi nakikinabang po sila dun sa mga lumang kalakaran doon. Kaya talagang hindi po kayo magugulat kung minsan may mga disinformation campaign, may mga fake news na nangyayari. Bilang mga mamamayan ng Pasigenyo, naikiusap po ako sa inyo na maging maingat po tayo. Ito naman po ang pakiusap ko. Wala na po ang ibang pakiusap. Kundi maging maingat, maging mapanuri po tayo. Lalo na po sa mga mahilig gumamit ng Facebook. Dahil ang dami po talaga. Minsan, harmless. Halimbawa po, minsan, lumalabas na chismis na girlfriend ko daw si ganun o si ganyan. Nakakatawa lang yun. Hindi naman, huwag yun nasabihin yung pangalan. Ano ba yun? Nakakatawa lang yun. Harmless. Pero sa totoo, ginagawa po yun ng iba dahil kumikita sila doon. Diba? Gumagawa silang fake news. Pag maraming views, kumikita. Pero, meron pong iba na iba yung pakay o iba yung layunin. Hindi po para kumita sa Facebook na ads. Kundi, ang target,
i-reverse yung mga pagbabago na ginagawa natin sa pamahalaan. Sabotahe tayo, magkalat ng fake news para umatras tayo bilang isang lungsod at bilang isang pamahalaan. Ito po, makikita nyo naman po ito, yung mga trolling operation, nakikita nyo po, yung post, sa loob ng 5 minuto, biglang may 1,000 na angry react na wala naman dati, biglang magkakaroon. Minsan, makikita nyo po, may mga Vietnamese, may mga Bangladeshi na page, mga foreigner. Biglang ginagaya yung mga page ni Vice Dodot. Biglang ginagaya yung page ng Local Youth Development Office. Biglang ginagaya yung page ng Pasig Urban Settlement Office. Alam nyo, mahal po gawin yan. Bumili ng page na mga galing Vietnam, galing Bangladesh. Tapos biglang ginagaya yung page natin. Tapos nire-report yung mga original. Hindi po madaling gawin yan. Ibig sabihin, ginagastusan po talaga. At ano, bakit? Siguro, kung mag-isip po tayo, malalaman din naman natin kung bakit, kung ano yung layunin nila, kung ano yung gusto nilang gawin. Atras tayo, balik tayo dun sa panahon na laganap o talagang malakas yung mga sindikato. Dahil alam niyo na po yan, hindi ko na kailangan. Kaya pakiusap ko lang po, labas ang politika, mag-ingat po tayo, huwag tayo magpaloko, at maging mapanuri tayo. Pag may nakita tayong post, totoo ba ito? Saan ba nanggaling? Totoo ba yung page? Una sa lahat, baka hindi pala totoo yung page. Baka nakalagay lang, Vico Soto supporter, pero sa totoo, ibang tao pala gumawa. Magpo-post ng isang maganda, tapos biglang hindi na maganda yung susunod. Maging maingat, maging mapanuri po tayo. Okay lang po ba yun? Maging maingat lang po tayo para hindi tayo madala o maloko sa mga ganyan. Minsan kasi, mag-relax na tayo, matutulog na tayo. Diba? Minsan, masyado tayo relax. Parang sige, kung ano na lang mabasa. Pero kailangan po talaga sa panahon ngayon, maging maingat na maingat po tayo. Yan lang naman po. Pasensya na kung nabanggit ko pa. Pero talagang mainit na topic yan sa atin ngayon. At kailangan talaga maging maingat. Pero bukod po yan, ano, basta tuloy-tuloy lang po tayo magtatrabaho dahil ito na po, muli po nakikita na natin yung bunga ng lahat ng mga pinagsikapan natin, yung mga tinataguyod natin na pagbabago, mga reforma sa ating lungsod. Mula sa larangan ng edukasyon, hanggang sa para sa mga senior citizen, hanggang sa infrastructure at marami pang iba. Sa larangan ng health, talagang wala tayong makikitang sektor na sa nakaraang 3-4 na taon ay hindi nag-improve pagdating sa ating LGU. Muli po, nagagawa po namin yan, inyong mga opisyalis, sa tulong at sa suporta po ninyo. Maraming salamat. Congratulations po sa Barangay Urangbo. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po, Mayor Vico Soto. Ngayon lang po, dadako na po tayo sa ating ribbon cutting ceremony and blessing po sa pangunguna po ng Father Nelson Ojeda. Maraming salamat po. Ayos na rin po na Opo, alam ko po. Alright, barangay. Opo, siyempre. Okay. Alright, so barangay Urangbo, at the count of 3, 1, 2, 3. Congratulations, barangay Urangbo. Salamat po. Opo, salamat po. Congratulations po sa inyo. Oh, yung mga kandila na. Light the candle, light the candle. Okay, light your candles. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all.
Let us join together in prayer in the Lord Jesus Christ, who in the way for us to reach our eternal homeland, saying, guide our steps along your way, O Lord. Guide our steps along your way, O Lord. Lord Jesus, you became one of us and willed to live like us. Grant that with you always at our side, we may walk gladly along the paths of your love. Response. Guide our steps along your way, O Lord. Lord Jesus, you went from town to town preaching your gospel and healing the sick. May you still pass along our streets and highways with your compassion. Give us strength. Response. Guide our steps along your way, O Lord. Lord Jesus, when your disciples were on the waters of the lake, you were there to rescue them from every peril. Be with us amid the storms of this world. Response. Guide our steps along your way, O Lord. Lord Jesus, you became a companion to your disciples on the road to Emmaus. Bless us on our journeys and warm our hearts by your words. Response. Lord, our steps along the way, O Lord. Lord Jesus, when you ascended into heaven, you showed the way for us, bear us up in our earthly pilgrimage, so that we may have a dwelling place in your Father's house. Response. Guide our steps along your way, O Lord. Lord Jesus, you gave us to your mother to be her children. Through her intercession, make our journey safe, so that someday we may see you and forever rejoice with you. Response. Guide our steps along your way, O Lord. Let us pray. O God, you are never far off from those who serve you. With fatherly protection, you always guard those who trust in you. By your grace, be their guide along this way, going before those who use this street, and be the companion to sustain them in their way. By your favor, protect them always from adversity, so that they may receive safely and their destination and accomplish what is set out to do. This we ask through Christ our Lord. Amen. Our Father, who art in heaven, Hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy Picture po, Mayor. Ito po, ito sa tatlo lang kayo. Hindi advice na po sa atin na ano na sasatungaan ng student. Kaya hindi ako nagsaka na last kami na nabigyan ng ginagawa itong Italia. Sinasarado. Dito dumadaan yung mga motorcycle.
Labanin mo. Ikaw magkadap. Oo nga eh. Wala siguro. Pakipunta. Oo nga. Ito. Mataas dito. Oo. Lipat ka raw dito sa kapila. Nagkagyan. Power to. Ano ba? Ano ba? Ganito medyo malawak. Dito na lang po ako. Maraming salamat po. Ayos na lang sa mga lahat. Kasama niyo po. Okay, final blessing. The Lord be with you. And may Almighty God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The blessing ascended, go in peace. Thanks be to God. Woo! Thank you, Father. Maraming salamat po.